Focus pa rin natin. O yun. Xborg. XB sa XP, pre. Tapos may Kimi, oh. May, ang dami pang tunaw ng kanyang Firaga. Firaga. At pag nag-Granger nga, tulad na sinasabi natin, bukod sa sulit na yung Granger sa composition dito ng Team Liquid, maganda pa yung sagot niya dito sa Xborg. Pero may changes na sa Xborg, guys. So, I think mas viable na siya ngayon against the Book kasi ang mangyayari lang kapag nakapag-ulti agad siya, which is in this case, tingin ko naman ganun yung play nila kasi meron silang Matilde. Tapos may pang-iipit din nung Akai. So madaming ways para magkaroon ng opening itong isang Xborg. So bukod sa dumami na yung instances nung kanyang ikot, parang na doble yung ikot 14. niya. So same duration pa rin same duration. Pero yung dami ng ikot, mas madami. So it means na mas marami nung battery ang nalabas, which is yung Firaga Armor. At once na mag-pop na yung ultimate, automatic kasi na kinukolekta na nung Xborg yung mga Firaga batteries. Armor. Oo. Oo nga, So, no? so in a way, hindi na siya ganun ka-struggle against Poke, pero hindi pa rin ganun kadali. Granger and Kimi pa rin ang katapat ng Xborg na to. So, medyo scary. I think Team Liquid have a very comfortable draft dito. Daming mga kailangan i-consider ng 9 lives. Kagaya nga ng mini-mention ngayon ni Wolf. Ayun, papasok na tayo sa game number 2. Team Liquid, sila pa rin ang may abante rito. Pero maganda kasi para sa Team Liquid, pre, double marksman, bilis pumush, ang lakas ng nakakatakot pagdating sa late game. Tapos chessman, pre, rin. Tagal na nating hindi nakikita ito at feeling ko na-miss na ni Carl TC mag-Fred eh. Oo nga eh. So, I think kung nanonood yung mga viewers natin ng entire broadcast, na-mention ko na ang Valentina ay walang damage sa isang Fredrin at masaya si Fredrin. Sa mga moments na to, ang pinaka DPS ng 9 lives is this Nathan. At alam naman natin late game pa to. Matagal pa. Pero, indeed, Makati itong Nathan. Pero late game pa. Yan nga lang. So, dapat mapunuan nila yung sabihin natin from minute 1 hanggang mga minute 10 to 12 minutes. Kasi kailangan walang mamatay kaagad, hindi maubusan ng resources, wag munang maubos yung mga tore habang inaantay nila itong Sinosia. At Sinosia naman, ang responsibility niya rito, pabilisin yung late game na condition talaga nung hero niya. Ayan, si Stay Freaky, pre, nahihirapan din sa mga pokes. Ayaw palaruin! Ayaw pa kuhain ng farm, pre. O yun, no? Mahihirapan sila dito kasi yung Kimi, wala silang sagot sa Kimi actually. Now that I think about it, wala sila nung Nook Mage. Meron sila nung Talon. Pero kasi pag nag-initiate dito si Matilda, mag-flicker out lang si Sanji. Wala na silang pang-abot afterwards. Actually, kahit hindi nga yung flicker, kahit yung dash lang niya kasi tumatagos na rin sa makakapal na pader yun. Lumilipad din. Lumilipad siya. Ngayon, ay, nagamit yung heavy spin. Wow! Nakakuha si Lance ng kill. Ngayon, tuloy-tuloy lang ang 9 lives. Nagkatatalo na rin itong si Sanford. Stay Freaky sa may bandalikod. Nakakuha ata ni Chessman, wait lang! Nakaligtas pa rin si Stay Freaky, ladies and gentlemen. Pero hindi ata siya makakaligtas sa damage na manggagaling dito kay L1. Sumama na. 5v5 ka agad. 2 minuto pa lang, no? Si Arts ay nakakuha na ng kill habang si Kane. Ngayon ay kukunin na rin yung unang pangong ng laban. Sanji bumalik na, nabuhay na rin. At andito pa ang Team Liquid. Hindi susuko hanggang hindi natatapos yung team fight. Ang daming nangyari. Daming nga nangyari. Napigilan nila si Chessman. Uy, grabe naman itong si Daddy JP with this Arlat. Pinapakitaan tayo na malapitang gameplay at yung kanyang well-timed na final slash para makahigit pa ng isang hero. At in just 3 minutes, 2 na agad ang deaths. At for some reason, nanalo si Kiel na naman. Solo kill. Oh my gosh, si Arx. Ang ganda na Di ko sana alam ng kung ano nangyari simula. doon. Paano nangyari yun? Pre, 3-0 na to si Kiel1 na mahapdi-hapdi na yan. 3 minutes. 3 minuto. 1 kill per minute para kay Kiel1 kung susumahin. Ay, nako. Grabe. Nako, ang Team Liquid ngayon parang nasa magandang momentum.
Pero hindi magpapahuli ang 9 lives. Magre-react na sila. Kaya lang di ata makaka-react. Itong si Kaloy. Sunod-sunod. Yung mga Okay. damage na ibinibigay dito ng Team Liquid plus the control. Kane Scofield, kakakuha lang ng kanyang orange buff. Pero wala nang inabutan na na Kaloy na buhay. Hindi nga ata nakapindot ng attack button yun, pre. Daming style. Dami. Well, Fredrin Arlott, alam naman natin, it's a combo na surprised ako na hindi binasag ng 9 lives. Mas pinrioritize nila itong Valentina na already very questionable versus Fredrin. Pero imagine kung sa kanila napunta yun. Kaya nga lang kasi siguro ayaw nilang i-reveal agad yung kanilang roam at XP. Yun yung kasi kung pinili nila yung Arlott Akay agad nun, alam mo agad na Matilda yung roam tas XP agad. Mapipikan nila ng mas tama eh. So for Team Liquid sa ngayon, with this Granger na nagsusnowball, Ayun, no? Sky Piercer, Piercer na. 4 minutes 40. Napakaagang piercer nito para kay KL1. Grabe. 3-0 and 1. Okay, sasalubong si Steve Ricky. Hawakan niya uli yung Infernal Pursuit na manggagaling kay Minju. Iba yung tapang ni Steve Ricky. Pasok din kagad dito itong si Carl. Nakuha niya ba yung purple? Kaya lang si Kane Scofield. Kailangan na rin lumayo. Ay! Oh my gosh! Pumasok na rin ang Team Liquid Philippines. Minju with a kill. Nakabawi rin si KL1 ng isa 4-0 Ayun na. and 3. Sabay nakakuha na ng Torre. Hindi pa tapos ang laban. Kasi si Minju ay namatay din sa paglalim niya. Pero habang nangyayari pala yun, nakakuha na ng kill. Ng Torre. Dito si Nosiak sa baba. Maganda lang daw para kay Minjo. Nakadalawa muna siya bago siya napatumbas. Madets, So, wala oo. namang shutdown niya kasi kailangan 3 deaths eh. 3 kills, I mean. Parang overall net positive pa rin para kay Minjo. Lalo na at this stage in the game, hindi pa ganun ka-deadly na maubusan ka ng farm sa kaka-deads mo. Kaso, dun sa may top lane, ito naman yung maganda. Nabigyan na nila ng ikalawang kill itong si Nosia. And makapag-farm pa ulit dito. Ang pinaka-win condition ng 9 lives ay maka-free hit si Nosia later on. Oo. Kaya lang ang problema, pag inilagay mo na lahat ng mga fruits mo sa isang basket, pre, kapag nayataps itong si Nosiarks, medyo delikado ang 9 lives. Pero si Minju ay aabante. Taros Sakamoto ay ito na rin kasama ni Chessman. Ito na naman yung combo ng Arlott at ng Fredrin. Retribution from Chessman. Tagumpay ang pag-agaw. Pero heavy spin by gagamitin, yun na nga. Pero sa likuran si Chessman, hindi makalapit si Noshark. Andito na rin to the rescue ang ilan sa mga miyembro ng Niles. May ipit si Kaloy. Wala nang option dito. Team Liquid, pero tumama Grabe, din traction. yung ultimate mula kay Sanji. The traction pulse, ladies and gentlemen. Dalawa ang napatumbo sabay agaw ng purple buff. Oh my goodness. And then Team Liquid will be able to push pa dito sa may gitna. Nagganda na naman ang Sakit. initiation coming from Team Liquid. Na in this case, kahit si Sanji, nagiging option na rin para panimula ng laban. And just to be clear, this is just a 7 minute of the game. 11 kills na Team Liquid. Makakuha na naman sila ng turtle. 5-0 and 4 si KL1. Napakahirap na sitwasyon. At kung isipin, sa lahat ng heroes na i-expect natin na pipiliin para kay JP, Arlott 4-0 and 5. Di ba, isipin mo yan, and yun yung maganda siguro sa isang Arlott, pre. Kasi kahit defensive item ang buuhan dyan, may damage pa rin, may innate damage ang isang Arlott. At doon medyo nagdedelikado ang 9 lives kasi hindi lang si Sanji at si KL1 ang threat dito, kundi kasama na si JP with those final slash na tuloy-tuloy na tumatama against 9 lives. At tuloy-tuloy din ang pag-push ng double marksman comp na to Ayun from Team na, Liquid. basag. Hindi tumitigil sa pagbasag ng Torre. At kahit nagsisplit push, etong si Nosiang with the Matilda, by the way, para makapunta agad sa mga lugar na mas mabilis. Kinakapos pa rin sa tempo nitong Team Liquid. Tignan mo naman kung gaano kabilis nilang tinunaw yun. Yun na, gagamitin yung Lost Insanity na force kagad. Ito para kay Lansu. Folks from Kiel. Okay, bilis kagad maubos ng mga minions. Ready ang Team Liquid. Nag-aabang lang sila ng oportunidad. Stay freaky, hawak yung final slash. Bottom Pero lane, sa likod, yung heavy no? spin na nagamit. Iipitin ba niya? Yes sir, naipit. Pero wala magiging follow. Ipat, Masyado malayo. tatapusin ba? Yung mga miyembro ng 9 lives. Tatapusin! Ngayon, nabasag na rin yung Piraga. Tatapusin! Uy, Tatapusin ni Nosia! Tatapusin ni Nosia yung laban.
pero wala atang minions. Yung creeps. Tingnan natin, merong mga minions. Merong minions! Merong minions! 9 lives with a split marsh! Oh!